Hi guys! So, tuloy na natin yung topic natin about sa fruit of the Holy Spirit, and we're gonna be talking about gentleness. So, last time, no, parang magkakahawig, no, self-control, patience, yung mga topic natin. Ngayon naman, gentleness. Ano ba yung sinasabi about sa gentleness? Sa Philippians 4, verse 5. Sabi doon, let your gentleness be evident to all. The Lord is near. And meron pang isa doon sa 1 Timothy chapter 6 verse 11, sabi doon, pursue gentleness. So ito isa sa mga fruit of the Holy Spirit na minsan mahirap magpakahinahon. Pero ito yung isa sa mga mapoproduce natin while we are in a sanctification and working in Christ life living. So, hindi siya din madali, no? Kasi nga, like what I said dun sa mga previous video, kailangan ito pinagpipray at pinapractice. So, habang humihingi tayo sa Panginoon ng pasensya, ng kabaitan, ng everything, kailangan ito din ay sinasamahan natin ng pagdadasal at ginagawa din natin ito, pinapractice natin ito. Dapat by heart siya. Hindi yung pag hiningi mo, bukas ganun ka na. Diba? So, ano ba yung sinasabi dito sa James? Sabi sa James 1, verse 19 to 20, be quick to listen, slow to speak, and slow to anger. Diba? Kung isa-isayin natin yun, kailangan para ma-produce natin or maging gentle tayo, kailangan matuto tayong makinig. Kasi may mga circumstances minsan na manggugulo sa atin na minsan pag hindi natin naintindihan, magagalit tayo agad. And then, slow to speak, huwag tayong basta-basta magre-react. So, we need to think. Syempre, we need to pray for it para yung reaction natin is yung pang-third is maging slow to anger tayo. Hindi kasi kapag nakapag-isip ka, mahinahon ka na salita, of course, ang kasunod nito is hindi ka basta-basta magagalit at mas mauunawaan may sitwasyon. So, yun lang yung masishare ko sa inyo guys para sa gentleness for today. Sana lahat tayo, pa-after nitong fruit of the Holy Spirit, kahit pa paano is ma-practice natin ito sa bawat araw on how to live in a Christ-like living and how to be or to have the fruit of the Holy Spirit. Thank you guys. Don't forget to read your Bible to know more about Jesus. Bye!